الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O kayong mga naniwala, matakot kayo kay Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamatay maliban na kayo ay mga Muslim. Siyam na buwan tayong dinala at inalagaan ng ating ina sa kanyang sinapupunan. Nagtitiis siya ng hirap, nahihirapang kumilos, at pilit na nag-iingat sa kanyang abot na makakaya upang tayo ay maprotektahan at hindi masaktan. Hindi natin nalalaman ang lahat ng ito habang tayo ay nasa kanyang sinapupunan. Hindi rin natin nababatid na may isang mundong nakaabang para sa atin bago ang ating pagsilang. Isang daigdig ng liwanag, tunog, at damdamin na taliwas sa tahimik at madilim na sinapupunan. Isang mundo kung saan magsisimula ang ating paglalakbay bilang mga nilikha ni Allah. Isang mundo na tinuturing na paraiso para sa hindi mananampalataya, ngunit isang bilangguan para sa mga pinili at ginabayan ni Allah sa landas ng Islam. Bago natin nasilayan ang mundong ito, isipin natin ang hirap at sakripisyong dinanas ng ating ina upang tayo ay mailuwal. Minsan, ang iba ay pinabawian pa ng buhay dahil sa hirap na kanilang pinagdaanan. Hindi alintana ang panganib sapagkat ang mahalagay maisilang nila ang kanilang magiging anak sa mundong ito. O tayong mga mananampalataya, sino tayo para hindi natin mahalin ng lubos ang ating mga ina? Marapat lamang nasuklian natin ang kanilang sakripisyo ng utang na loob at respeto. Sila'y igalang at protektahan ang kanilang damdamin. Atin silang mahalin at alagaan kapag sila ay nagkakasakit, lalo na sa panahon ng kanilang kahinaan. Sila ang nagpasuso at nag-aruga sa atin nung tayo ay mga sanggol pa lamang at wala pang muwang. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Kami ay nagtalaga sa taong ukol sa kanyang mga magulang. Ipinagbuntis siya ng kanyang ina sa kahinaan at sinundan ng kahinaan at sa pagpapasuso sa kanya ng 2 taon. Magpasalamat sa akin at sa inyong mga magulang tungo sa akin ang inyong hantungan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ating niyang pakamahalin at ingatan ang ating mga ina habang sila ay ating pang kasama dito sa mundo.
Gayon din ang ating gawin sa ating mga ama kung sila ay mga buhay pa. Sapagkat sila na ating mga magulang ay naghirap sa pag-aaruga at pagpapalaki sa atin mula sa ating pagkamusmos hanggang sa tayo ay nagkaisip. Atin silang tratuhin ng tama, atin silang intindihin at unawain. At huwag tayong maging arugante, napastangan, at pabaya sa ating mga magulang na pinagkakautangan natin ng ating buhay. May isang lalaki na nagtanong sa propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati?" Qal, "Ummuk." Qal, "Thumma man?" Qal, "Ummuk." Qal, "Thumma man?" Qal, "Ummuk." Qala, "Thumma man?" Qala, "Thumma abuk." Isang lalaki ang lumapit sa sugo ni Allah at nagtanong, "O sugo ni Allah, sino ba ang higit na karapat dapat kong pakisamahan sa mga tao?" Ang sugo ni Allah ay sumagot, "Ang iyong ina." Ang lalaki ay muling nagtanong, "Sino ang sumunod na taong karapat dapat kong pakisamahan?" Ang sugo ni Allah ay sumagot, "Ang iyong ina." Ang lalaki ay muling nagtanong sa ikatlong pagkakataon, "Sino ang sumunod?" Ang lalaki ay nagsabi, ang sugo ni Allah ay nagsabi, "Ang iyong ina." At sa ikaapat na pagkatanong, "Sino ang sumunod?" Ang sugo ni Allah ay sumagot, "Ang iyong ama." O mga kapatid, sino tayo sa paningin ni Allah kung tayo ay napastangan, nagmumura, nagsisinungaling, nagmamayabang, reklamo, nagdadabog, ng hihiya, ng puputya, nanunumbat, mapagmataas, walang galang at respeto sa ating mga ina, na ating sinasaktan ang kanilang mga damdamin. Tayo ba ay kinalulugdan ni Allah kapag ganito ang ating asal sa babaeng nagsilang sa atin sa mundong ito? Kailan tayo magpapakumbaba? Kailan natin sila yayakapin, ahagkan at lalambingin kapag sila ba ay matanda na at sila'y mahihina na? Sinabi ni Allah sa Quran, "Waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, wa bil walidayni ihsana, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Nag-utos ang Panginoon mo na huwag kayong sumamba maliban sa Kanya, at ang pagmamagandang gawa sa mga magulang. Kung maabutan nga sa piling mo ng katandaan ang isa sa kanilang dalawa o ang kapwa sa kanilang dalawa, ay huwag kang mangusap sa kanilang dalawa ng nakakasuya at huwag kang bumulyaw sa kanilang dalawa. Pagsabi ka sa kanilang dalawa ng salitang marangal. Mga alipin ni Allah, habang malalakas pa at kasama pa natin ang ating mga ina at ama, tayo ay humingi sa kanila ng kapatawaran kung tayo ay may nagawang kasalanan sa kanila. At ating punan kung tayo ay magpagkukulang sa kanila. Hindi habang panahon ay kasama natin sila. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagmamayari ng ating buhay. Siya lamang ang nag-iisang Diyos na may kakayahan na pahintuin at ipagpatuloy ang ating buhay. Kaya ating sikapin
na maging mabuting mga anak sa ating mga ina at gayon din sa ating mga ama kung sila ay ating pagkasama. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa isang tanyag na salaysay. Ang paraiso ay nasa paanan ng iyong ina. Ang paraiso ay nasa paanan ng iyong ina. Ang paraiso ay nasa paanan ng iyong ina. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ating pahalagahan at bigyang halaga ang ating mga ina upang tayo rin ay magtagumpay sa kabilang buhay. Maging kalugod-lugod tayo sa paningin ni Allah sa pamamagitan ng mabuti nating pakikitungo sa ating mga magulang. Obligasyon natin mahalin sila, alalayan, suportahan, at bigyan ng kaukulang atensyon, nagandaman ng kanilang kalusugan kung meron silang malubhang karamdaman. Dapat natin silang pakamahalin, tulungan, pangalagaan at protektahan sa abot ng ating makakaya bilang ganti sa lahat ng kanilang paghihirap, pagtitiis at sakripisyong ginawa nila sa pagpapalaki sa atin. Kung sakali man ang ating mga magulang ay nagkaroon ng pagkukulang o nakagawa ng anumang pagkakamali o pagkakasala rin laban sa atin, hindi ito kailanman magiging dahilan upang hindi natin sila tratuhin ng may kabutihan. Huwag nating pagsalitaan ng masasakit na salita ang ating mga magulang. Sa halip ay pairalin natin ang paggalang, pagpapakumbaba at pangunawa. O mga mananampalatayang Muslim, matakot tayo kay Allah. Matakot tayo sa kanyang mga parusa. At para sa ating mga ina at ama, maging sa ating mga anak, nararapat na sila ay gabayan natin sa landas ni Allah. Ang landas ng relihiyong Islam. Sikapin natin mamuhay bilang mga mabubuting Muslim na may tunay na takot at pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sundin natin ang lahat ng kanyang ipinag-uutos at iwasan ang mga bagay na ipinagbabawal niya. Kaway gabayan at patnubayan tayo ng ating dakilang tagapaglikha dito sa mundong ito, sa ating huling hangtungan, sa kabilang buhay at sa araw ng kaniyang paghuhukom. Dahil natin isama sa ating mga dua ang ating mga magulang, mga anak, kaibigan, kakilala, at mga kamag-anak. Idalangin natin na makasama natin sila sa mataas na antas ng paraiso. Mga kapatid, kung nais nating magtagumpay sa mundong ito at sa kabilang buhay, tratuhin natin ng mabuti at may pagmamahal ang ating mga magulang. Ibadullah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.